Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Joey. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa sikat at kontrobersyal na salitang born again. Ano po ba ang ibig sabihin ng born again? Bakit po kaya ang isang taong na born again na ay dati ay ayaw makinig sa salita ng Diyos? Bakit po kaya dati ay ayaw magsimba? Hindi niya kayang umiwas sa bisyo. At bakit kaya dati ay hindi siya interesado kapag patungkol na sa Diyos ang pinag-uusapan? Ano po ba talaga ang born again? Siguro mahalagang malaman po muna natin kung kailan nagsimula ang born again. Ang born again po ay nagsimula nung nangako ang ating Panginoong Hesukristo bago po siya umakyat sa langit. Ayon po doon sa John chapter 14 verse 26, babasahin ko po sa wikang English, "But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you." At ayon nga po sa ipinangako, bumaba ang banal na Espiritu. At ito po'y mababasa po natin doon sa Acts chapter 2 verse 1 hanggang 17. Ano po ang nangyari? Ang mga alagad po ng ating Panginoong Hesukristo ay nagtipon, ikalimampung araw matapos ang kanyang pagkabuhay. Ayon sa kanyang pangako, bumaba ang banal na Espiritu na parang dilang apoy sa kanilang mga ulo. At dito nga, nagsimulang ipaunawa sa kanila ang mga bagay sa kaharian ng Diyos. At sila ay nagsalita ng iba't ibang wika kung saan ay hindi nila ito kahit kailan natutunan. Kaya naman, ito yung mga bagay na hindi maunawaan ng mga taong nakarinig sa kanila doon sa lugar na yun. Namangha ang mga tao sa sinabi ni Peter at nagtanong, "Ano ang dapat naming gawin?" "Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo, bawat isa sa inyo, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa ngalan ni Hesukristo, at tatanggapin ninyo ang biyaya ng banal na Espiritu." At dito na nga nagsimula ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kaya naman, sa araw ding yun, ay marami ang nagsisi at nagpabautismo at nagkaroon ng kaligtasan. Nabuksan ang kanilang mga isipan at naunawaan ang kaharian ng Diyos. Hindi nila nakikita sa pisikal, pero nakikita nila sa espiritual. At dito, nagsimula ang born again, na siyang pag-unawa sa kaharian ng Diyos. Ano ang dapat gawin para ma-born again? Kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos ng iyong buhay. At magpabautismo ayon sa pinag-utos. Huwag sanang isipin na kahit na hindi na magpabautismo ay born again na. Natanggapin lamang si Kristo ay sapat na. Ang bautismo ay kailangan sapagkat ito ay utos ng Diyos para ikaw ay maging ganap na born again. At ito ay ang unang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Maging ating Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo din bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay na-born again? Ang taong na-born again ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. John 3, verse 3. Ang sabi, "Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Ang tinutukoy na kaharian ay hindi pa ang langit, sapagkat ang langit ay para sa nangamatay na at nangaligtas. Ang kaharian na tinutukoy ay ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay dito sa lupa, dahil ikaw ay buhay pa naman. Dito sa lupa ay paghaharian ka na ng Diyos kapag ikaw
ay na-born again. At sa tulong ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa iyo, ay ipauunawa sa iyo ang mga bagay na dati ay hindi mo nauunawaan at nakikita patungkol sa Diyos. Bakit ang isang tao na born again ay dati ayaw makinig sa salita ng Diyos? Bakit dati ayaw niyang pumunta sa simbahan? Bakit dati hindi tumatawag sa Diyos kapag may problema? Bakit dati ay hindi kayang umiwas sa mga bisyo at hindi rin interesado kapag Diyos na ang pinag-uusapan? Ang sagot, hindi pa kasi siya born again. Ibig sabihin, hindi pa niya kasama ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya hindi niya nakikita ang kaharian ng Diyos. Ang nakikita lamang niya ay ang pisikal na bagay dito sa lupa. Ngunit, ang mga espiritual ay hindi niya nakikita. Tulad ng pangako ng Diyos, kaharian ng Diyos, mga pagpapala magmula sa Diyos, at marami pang iba patungkol sa Diyos. Kapag na-born again na ang isang tao, ay kakayanang magbago pagkat siya ay pinaghaharian na ng Diyos. Kahit ano ba ang relihiyon ay pwede kang ma-born again? Oo, basta pagsisihan ang mga kasalanan at tanggapin si Kristo at magpabautismo bilang pagsunod sa kanyang utos at matutong sundin ang kanyang kalooban na nakasulat sa Biblia. Kung hindi nagbabautismo ang relihiyong kinabibilangan, ay maghanap ng simbahan na nagbabautismo at nagtuturo na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Kaya naman ang hamon ko sa iyo, kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa iyong buhay, ay pagsisihan na ang kasalanan. Tanggapin siya sa iyong buhay para sa iyong kaligtasan. Magpabautismo para ikaw ay maging ganap na born again. At makapapasok ka sa kaharian ng Diyos. Bibigyan ka ng kapayapaan at mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Kaya naman, ang ibig sabihin ng born again ay pag-unawa sa kalooban ng Diyos, pag-unawa sa kaharian ng Diyos, at pag-unawa sa lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. Marami pong salamat. Ito po muli si Joey. Nagpapaalam po pansamantala at sana po ay magkita-kita po muli tayo. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, ay mag-subscribe lang po kayo at paki-like na rin po ninyo. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Diyos.